sige. Before we start our discussion for today, I would just like to greet everyone. Good evening! Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, Good evening. all doing well. Ayan, sa mga kakatapos lang kumain, sa mga kakatapos lang maligo, ayan, sa mga nagpapahinga na. Hello, hello, good evening. All right, so before we start, ayan, if you were to take the LET exam today, ayan, how would you rate your readiness on the scale 1 to 5? Okay, sige nga. Ayan, pwede tayong mag-comment. Did you know that when I was reviewing for the LET exam, kung i-rate ko yung sarili ko, no? Siguro nasa 3 to 4, ganun siya. Because taking the board examination is really a leap of faith. Ayan. So nandito ang professional review body to make your review more effective and efficient. And mamaya sasabihin natin kung bakit magiging effective at magiging efficient ang inyong review together with the professional review body. Okay? So ngayon, ang pag-uusapan natin today is Bayani at Wika. Filipino and Rizal in one let shot. Kung makikita natin dito, Filipino at Rizal yung topic natin. At alam naman natin no, na nagkaroon ng announcement ang PRC na kung saan there's a possibility that it will yung curriculum ng college it will be aligned sa kung anong iti-take nila sa LET. Okay? And yung curriculum ng Filipino or yung mga subject na Filipino and Rizal, ayan, lahat yan nasa mga program sa lahat ng mga colleges. Kahit anong major ka, okay, you will encounter these two subjects, Rizal and Filipino. And I am here to share with you some of the concepts being encountered in the board examination para mas maging prepared tayo. Okay? So, also no, magbibigay din ako ng mga key reminders and strategies for the test. Ngayon, ibibigay ko na no, yung first taking strategy natin. So, is when we are preparing for the board exam, it is very important for us to explain why the correct answer is right and why the correct answers are wrong. Ayan, it's very important. Bakit? Ayan. Kasi no, minsan yun yung nakakalimutan natin. Kapag mali tayo dun sa isang question, inaalam lang natin bakit yun yung tamang sagot. Pero hindi din natin ilaalam bakit yung mga maling sagot doon sa question na yun. Okay? So, ngayon, I give you the first key reminder and strategy for your preparation for the LET exam. And now, let us apply it. All right? So, I have here a certain question. Okay? Basahin natin siya. Sabi dito, si Michael ang bagong tagapagmana ng Lireo. Okay? And next sentence, anong uri ng pangalan ang salitang Michael? A. Pambalana. B. Pantangi. C. Basal. Or D. Palansak. And i-apply natin yung test taking strategy na sinabi natin kanina. Okay? So we should rationalize the correct answer first and we should rationalize also bakit yung mga incorrect answers ay mali. Okay? So ano nga ba yung pambalana at pantangi? Okay? Kapag sinabi nating ito ay tumutukoy sa tiyak o tanging ngalan ng tao, lugar, bagay, hayop o pangyayari. Ito ay laging nagsisimula sa malaking titik. Or in English, tinatawag din natin itong proper noun. Okay? And example nito no, is of course the word Michael. Kasi kapag sinabing Michael, ito ay isang specific na ngalan ng tao. Alam na alam natin kung ano yung pinatutungkulan natin. Okay? Very specific siya. Okay? And yung pambala na naman, ito ay sa karaniwang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Or in English, tinatawag natin itong common noun. Dito no, hindi tiyak yung pinatutungkulan natin dahil medyo general siya. One of the example of a common noun or pambalana is hospital. Okay? Kasi kapag sinabi nating hospital, very generic siya. Hindi natin alam kung anong natutungkulan natin. Hindi siya specific. It's general. Okay? For example, pambalana. Halimbawa ng pambalana, tao. Ang salitang tao is isang halimbawa ng pambalana. Okay? Dahil dito, hindi natin pinatutungkulan natin na tao. Okay? It's very common. Very general siya. Pero kapag sinabi nating pantangi, okay, it is very specific. Katulad ng Michael. Kasi isa siyang specific name, a
person. So, nakita natin kung ano yung ginawa natin kanina. We rationalize bakit ang pantangi ang tamang sagot. Okay? At ni-rationalize din natin kung bakit ang pambala na ay yung maling sagot. Okay? So, ganun yung gagawin natin when we are reviewing for the board examination. So, bakit hindi siya basal? Ang basal in English translation, it is the abstract noun. Nating abstract noun, we are talking about some concepts. At hindi natin nahahawak concepts na yon. Just like love, courage, fear. Okay? Hindi natin sila nahahawakan. Okay? At hindi siya for example, si Michael, ayan, hindi siya basal kasi nahahawakan natin si Michael. At hindi siya palansak. Ang palansak, yung English translation niya is the collective noun. Hindi naman siya marami. Okay? Kasi ang palansak, ito ay tumutukoy sa ngalan ng mga grupo ng mga tao, bagay. So, ganun yung first tip na maibibigay ko sa inyo. When we are reviewing for the board, it is very important na i-rationalize natin kung bakit tama yung sagot. I-rationalize din natin bakit yung mga maling sagot ay mga maling sagot. So, Sir Josh, bakit niyo po nasasabi yung mga yan? What's your reason behind it? Because there are times na, for example, this season, ito yung itatanong nila. Okay? Ito yung itatanong nila. Next season, pwedeng ito ulit yung itatanong nila but in different context. Pwedeng yung stem naman ng tanong is about pambala na, about basal, or about palansak. Okay? Same topic but different question. That is why for us to rationalize not just the correct answer but also the incorrect ones. Okay? Para sa ganon, talagang prepared tayo. Okay? So, kung sa tingin niyo medyo natatagalan tayo sa first item pa lang, ilang minutes na, huwag kayong mag-alala because in this first item, ayan, 4 items na kaagad yung natakal natin kasi alam na pantangi, basal at palansak. So, kung bibigyan ka ng question about these 4 topics, alam mo na kung ano yung isasagot. Okay? So again, when we are reviewing for the board examination, let us always consider, okay, na kailangan, ayan, i-rationalize natin yung correct answer and also the incorrect ones. Okay. All right. Sige. Kung makikita natin dito, no, ang ganda ng mga rationalizations natin. Okay? So, kung sasali tayo sa professional review body, magbibigay sila ng mga test questions sa atin. At yung rationalization na yun, magagamit natin sila, of course. Siyempre kapag nagre-review tayo, di ba, we will consult Mr. Google. Okay? At palipat-lipat tayo ng mga apps. Medyo nakakapagod yon. Okay? Pero with the help of professional review body, kasi in just one app, nandun na yung test question and also the rationalizations. Okay? So now, our second key reminder and strategy for the test-taking test. So, we should always master the basics. Okay? Sir Josh, bakit namin kailangan i-master yung basics? Basic nga po sila eh. Ayan. Of course, we need to master the basics kasi one of the isa sa mga hindi masyadong nare-realize ng mga takers is masyado silang nagfo-focus sa mga complex concept. At minsan, during the board exam, ang karamihan na itatanong nila is about some basic concepts na natutunan natin noong grade school tayo, noong high school tayo, and noong college tayo. Okay? Of course, we want to ace the LEP. Okay? That's why you want to know and master some complex lessons. Pero it's always important that we master these basics. Kasi sila yung mga items na magbibigay sa atin ng passing mark. Sila yung magbibigay ng 85, 90, 95 na passing mark sa'yo. So, tignan natin. Ayan, ano ba yung mga basic question na sinasabi ni Sir Josh? Okay, ayan. Sige, basahin natin. Next question, sabi dito, anong bahagi ng pananalita ang nagsasaad ng kilos, galaw at pangyayari? A. Pangalan, B. Panghalip, C. Panguri, or D. Pandiwa? Sige nga, sa tingin niyo ano yung tamang sagot dito? Kita nyo, no? It is very basic. Alam na natin kung anong sagot dyan. Kasi, ayan, ita na nagsasaad ng kilos, galaw at pangyayari. In English, alam natin yung sagot dyan. Okay? Pero, si board exam, of course, no, bibigyan niya tayo ng twist. Hindi kaagad natin makukuha yung mga basic question na yon. Kasi, ita-translate niya yan into
Filipino. Ayan, di ba? Very basic lang. Pero nung naisip natin, ano kasing Tagalog ng ganitong answer? Ano kasing Tagalog nito? Okay. Ayan. So again, nakita natin kung bakit importante na i-master natin yung basics because of this type of question. Okay, sige. At translate natin sila into, so pangalan is noun. Panghalip is pronoun. Ta is adjective. And pandiwa is verb. Okay? So ngayon, alam na natin yung mga English equivalent nila. Okay? Alam na natin yung mga English equivalent nila. Ngayon, kung tatakpan ko yung mga translation or yung English translation nila, ayan, meron sa atin, no, medyo nahirapan sila na sagutin yung question na to kasi nga medyo Tagalog yung translation niya kasi alam lang natin yung English ng mga parts of speech, di ba? And yung iba, hindi nila alam yung Filipino translation nun. Okay, so the right answer for this one is, ayan, pandiwa. Okay? Okay. The right answer is pandiwa. Master natin yung mga basic ha. Kasi mostly yan ni board exam at kailangan maging prepare tayo. Okay? Sa pagtackle ng ganitong mga question. Kasi baka alam natin yung sagot, pero tinagalog ni board exam yung yung tanong. Kaya uh, as a result, hindi natin alam kung paano siya sasagutin. Okay? Kaya again, ayan, let us master the basics. Okay ba? Gets ba natin? Alright, sige. Now, let us proceed on our next question. Sabi dito, ang salitang akyat bahay ay isang blank na salita. Sige nga. A, payak. B, tambalan. C, inuul. D, may lapi. Ano kaya yung sagot natin dito? For example, di nyo muna nakita. Ayan, yung iba siguro di nila nakita. Ano kaya ang tamang sagot natin dito? A, payak. B, tambalan. C, inuulit. Or D, may lapi. Okay, so ang tamang sagot ay tambalan. So ano nga ba yung tambalan? Okay, kapag sinabi nating tambalan, ito yung pagko-combine natin or pagsasama natin ng dalawang mga salita para makabuo tayo ng isang salita na merong ibang kahulugan. Sabihin ko siya sa inyo. For example, this is akyat. Or using something, it could be a ladder or a stair in a upper motion. Yun yung akyat. Okay? Ito yung location na kung saan nakatira ang isang pamilya, isang lugar, nakatira ang isang tao. Okay? Ngayon, ang akyat at bahay ay pinagsama. Okay? At nagkaroon tayo ng word na akyat bahay. Ang kahulugan ng akyat bahay ay mga magnanakaw o yung mga taong pumupunta sa bahay ninyo at kumukuha ng mga naman sa kanila. Okay, na pupunta sila sa bahay mo, aakyat sila sa bahay mo, okay, or pupunta sila, okay, para kunin yung mga bagay na hindi naman sa kanila. Kung makikita natin, nanakaw, wala naman siya sa definition ng word na akyat lang or word na bahay. Wala siya sa definition noon. Okay? Pero dahil, ayan, pinagtambal natin yung akyat at bahay, nakagawa tayo ng isang salita na merong different meaning. So that is akyat bahay. Okay? So kung makikita natin, ayan, kaya sila tambalan. Diba kapag nanonood tayo ng mga TV series, ng mga pinagtatambal sila. Siyempre kapag pinagtatambal natin, ilan ba yung pinagtatambal? Isa? Isa lang? Di ba dalawa? Okay, kaya kapag nakakita kayo ng ganito, okay, na dalawang word sila and then pinagsama sila and then nagkaroon ito ng ibang meaning pwera doon sa old nila, doon sa original form nila, ang tawag natin doon is tambalan. Okay? So ito, meron pa akong isang sa inyo, isang question and bago ko i-rationalize yung ibang mga options sila. Ayan. Ito. Sa tingin ninyo, ano ang tamang sagot dito? Sige, ayan, basahin muna natin. Sabi dito, gamo-gamo, dibdib, at paro-paro ay mga halimbawa ng A, payak, B, tambalan, C, inuulit, or D, may lapi. Ayan, sige nga. Sige, ano kaya ang tamang sagot natin dito? Ay payak. Okay, our right answer for this one is payak. So bakit? Ayan, yung iba no, ina-answer nila pakpak kasi inulit natin yung word na pak.
Yung gamu, ayan, inulit natin yung word na gamu, di ba? Ayan, pero I will explain bakit payak ang answer natin dito. Okay? Kapag sinabi nating tambalan, ibig sabihin nag-combine tayo ng dalawang word. Okay? And then at nakagawa tayo ng bagong meaning. Okay? Kung tatanggalin natin ito, meron bang word na pak sa Filipino? Meron bang word na dib sa Filipino? Word na paru sa Filipino? Wala. Wala po word na paru, pak, gamo, or dib sa Filipino. Okay? So, ibig sabihin, wala tayong pinagtambal ng mga salita. Kasi yung pak, ayan, parang fragment siya ng word na pakpak. Okay? So, hindi siya tambalan. Hindi din siya inuulit. Okay? Kasi, ayan, kung uulitin natin yan, sige, kapag inuulit kasi natin ng isang salita, lagi nating tatandaan na kapag binawas natin yung inuulit natin, root word. Okay? Yun yung lagi nating tatandaan. Kapag inulit natin siya, for example, ki na or sa sakyan. Sa sakyan. Ayan. Sorry, I'm not using any pen right now. I'm using my mouse. Ayan. Inuulit yan, sasakyan. Kung tatanggalin natin yung inulit, nandun pa rin yung root word. Pero kung dito, kung magtatanggal tayo ng mga word, for example, yung dibdib. Okay? Yung dibdib ay tinanggal natin yung dib. Ang dib ba, equivalent siya sa meaning ng dibdib? Hindi. Kapag inalis natin yung gamo ba, ang meaning niya is gamo-gamo? Hindi. Kailangan magkasama yung gamo-gamo, yung gamo at gamo, yung dib at dib, para makuha natin yung mga salitang yon. Okay? Para ma-grasp natin yung talagang yan. Kaya hindi siya inuulit. Okay? Payak yan. At kapag sinabi nating payak, these are the root words. Okay? Ibig sabihin, wala silang panlapi, wala silang gitlapi, wala silang hulapi. Kasi mga pangalan talaga yung mga yan. Mga pangalan sila. Ayan. Yung dibdib, akala lang natin inuulit natin tsaka yung dib, di ba? Pero hindi, kasi pangalan talaga siya. Okay? So, kung bakit payak siya at hindi siya tambalan, inuulit at may lapi. Okay? Sige. And now let us proceed on our next question. Okay? Ayan. Sabi dito, anong uri ng panlapi ang ginagamit sa salitang pagbutihin? A. Unlapi, B. Kabilaan, C. Hulapi, or D. Laguhan? Yan, sa tingin ninyo. Ano kaya ang tamang sagot natin dito? Okay. Anong uri ng panlapi ang ginagamit sa salitang pagbutihin? Unlapi, kabilaan, hulapi, or laguhan? Ayan. Root word natin dito. Kapag ganitong question yung tinatanong ni board exam, kailangan muna natin kunin yung root word niya. Ayan. Sa tingin niyo, uri ng panlapi ito. Sige. Sige, yung mga nakasagot ng tama dito, sure na sure ako, papasa sila sa board exam. Wow. Okay? At huwag kayong mag-alala because we have this some questions na meron tayong or marami tayong mga questions na ganito sa professional review body. At hindi lang nila ibibigay sa inyo yung tama at malang sagot, bibigyan rin nila kayo ng rationalization. Okay? Alam niyo, when I was taking my board examination or when I was preparing to it, talagang tinatime ko yung sarili ko. Ayan, kasi yung general education, 2 hours lang yan eh. And then they will give you 150 items. At yung time na ibibigay sa inyo is 2 hours, 120 minutes. So, per question, ang ibibigay lang ni board exam sa inyo, less than less than minute. So, that's why it's very important for us to master this concept. Lalo na kapag yung mga madadali, katulad nito, kasi pwede natin silang sagutan ng 5 seconds, ng 10 seconds, ng 15. So, kailangan i-double check pa rin natin, ha? Sige. Ano kaya yung salitang ugat ng pagbutihin? Yan. So, ang root word niya is buti. Ngayon, tignan natin yung ano niya, panlapi na meron siya. So, meron siyang panglapi sa unahan at meron siyang sa hulihan. Ayan. Sa tingin niyo, ano kaya yung
dapat or right answer for this one, unlapi, kabilaan, hulapi, or laguhan. So ang tamang sagot is kabilaan. Okay, bakit ba siya kabilaan? Kasi kapag sinabi nating unlapi, ayan, unlapi muna tayo. Ito yung may itong mga salitang ugat sila na meron silang panlapi sa unahan. Ito yung example ng panlapi. Ayan, yung pagbutihan, ayan, unlapi yan. At kapag sinabi nating hulapi, yan yung mga panlapi sa dulo. Okay? At kapag sinabi naman nating laguhan, meron siyang panlapi sa unahan, meron siyang panlapi sa gitna or tinatawag nating gitlapi, at meron siyang hulapi or panlapi sa hulihan. So tama yung sagot ninyo, it is kabilaan. Okay, dahil meron tayong panlapi sa magkabila ang dulo ng ating salitang ugat, which is yung pag at hin. So ang tamang sagot is ayan, gumagaling na ata yung mga let reviewer natin. Ayan, parang every question, tama na po yung mga sagot nila. Ayan, that's a sign that we are making progress. Okay, so next one. Sige, next question. Okay, all right. Next key reminder and strategy test. Third, you may freely write notes or solution on your test paper. Pero wag dun sa answer sheet kung saan tayo nag-shade ha, bawal dun. During the board exam, help you better understand and process the question. Si board exam, magbibigay sila sa atin ng yung mga test paper. Okay, nandoon yung mga questions. Doon pwede tayong magsulat. Pero bawal tayong magsulat ng mga notes, bawal tayong mag-annotate dun sa answer sheet. Lagi nating tatandaan yon, okay? And this key reminder is pwede tayong mag-notes doon sa test paper nila para magets natin ng maayos kung ano yung sinasabi ng question. So, Sir Josh, paano po natin na may apply yung question na to? Ayan. Sabi dito, aling bantas ang ginagamit sa pangungusap sa bahagi pagkatapos ng at bago magsimula ang salitang ay? Ang bayani ng ating bansa tulad ni Jose Rizal, Bonifacio at Mabini ay nag-alay ng buhay para sa kalayaan. Ayan, sabi niya dito, aling bantas. So sige, i-apply natin. Sabi natin, mag-annotate, kailangan nating mag-note. Sabi dito, aling bantas. So ibig sabihin, okay, ang gustong malaman or gustong sagot ng question na to is isang bantas. Okay, ang ginamit sa pangungusap sa bahagi pagkatapos ng salitang bansa. So pagkatapos siya ng salitang bansa at bago magsimula ang salitang ay. So nandito yung question board exam. So sabi dito, pagkatapos ng salitang bansa. So ano ba yung bantas na ginamit pagkatapos ng salitang bansa? Susulatan natin siya. Ayan. Ayan. And then, bago magsimula ang salitang ay. Bago magsimula ang salitang ay. Ayan. Susulatan natin ngayon. Because we are notes. Okay? Nalaman natin ngayon kung ano na yung sagot natin. Pero ang problema, okay, alam natin siya in English, pero hindi natin siya alam in Filipino. Okay? So ang English nito, ang tamang sagot natin dito is parenthesis. 'Di ba? Kasi ayan, bantas siya, okay, after ng word na bansa at bago magsimula ang salitang ay. Okay? Parenthesis. Pero si board exam, ayan, Filipino translation yung binigay niya. Sa tingin ninyo, ano ang tamang sagot? Is it kudlit? Is it gitling? Is it panaklong? Or is it panipi? Sa tingin ninyo, ano kaya ang tamang sagot natin dito? Sige, nakapag-take note tayo. Okay, nagamit natin yung test-taking strategy. Yung huwag niyong kakalimutan na sulatan natin yung mga test paper natin. Importante, with the use of that skill, malaman natin yung tamang sagot. Lalo na if we are a visual learner, of course, yung mga araw-araw na binibigay natin na yan, it helps us visualize kung ano ba yung hinihinging sagot ni board exam. So, ano sagot natin? Ayan, ready na ba kayo sa tamang sagot natin?
Okay, sir, Okay, gusto mong sige. marinig yung mga sagot ng mga fan natin? Sige po, ano kaya yung sagot ng mga taong bayan? Sige po. Okay, sabi ni Ma'am Eileen dito sa Zoom is letter C. Si Catherine, si Okay. Saad, si Ivy, si Belle, si Shaina, si John, si Julie, Julieta, Ronaldin, marami tayong mga viewers na nag-reply. Ang sabi nila ay letter C, panaklong. Okay, Tama letter po ba C tayo, nga sir? ba? Yeah, letter C nga ba? Tignan natin. So, the right answer for this one is the job. So, the right answer for this one is, ayan, panaklong. So, yung mga bantas in Filipino and English translation. So, pwede po natin silang screenshot, no? Para makapag-ano po tayo. Para maaral natin sila. So, ayan yung mga equivalent nila in English. Sige, i-take note natin sila kung gusto po natin silang screenshot. Sige. Next. Ayan. Next one, Filipino. Okay, ayan. Palakpakan natin ang ating sarili kasi tapos na tayo sa Filipino subject ngayon.